Kain na po kami mga kabayan ni Mama. Anong bukas? Pinapalamig ko pa lang yung yogurt cake. Nasa kusina. Kakaahon ko lang sa oven. Ayan. Napurot ka na naman ng kung sino-sinong isasaksik mo ito sa asyenda. Talaga bang hindi naayos ang mga pananalita mo? Diring-diri na kasi ako sa malaking bahay na to. Kahit nasatitigan ko sa mga dinala mo rito, nasusuka ako sa mga pagmumuka. Tapos, ayan na naman, yung babaeng napulot mo sa barko. Suzette, nagdesisyon na ako. Dito natitira si Divina. Paano kung masama pala siyang tao? Paano kung hindi? Yan ang kailangan mong patunayan. Dahil kapag nabisto ko ang motibo niya sa pagsasamantala sa kainaan mo, kakalad ka rin ko yan palabas ng mansyon. Ay kung malalaman lang ng Suzette na yan, naampun lang siya ng mga namatay na magulang ni Ernest. Baka balaki na lang niya magpakamatay. Ha? Ampun lang po pala si Suzette? Oo! Yun ang kwento sa akin ni Tino mula nang dumating ako at maging kasambahay na mag-anak. Alam po ni Suzette na ampun lang siya? Ay, hindi. Minsan nga kapag napipiko na ako sa kasalbahihan niya, gustong-gusto ko nang ipamukha sa kanyang ampun lang siya. Para sa ganun matauhan na sa mga kasamaan niya. Pero, kanino pong anak si Suzette? Ang pagkakakwento sa akin ni Tino, sa saging nga natagpuan ng mga magulang ni Ernest si Suzette. Sugatan at halos sa agaw buhay na dahil sa isang pagsabog na naganap doon. Kagagawa ng mga rebelding hindi maibigay malaking perang hinihingi sa plantasyon. 2 taong gulang pa lamang ata si Suzette noon. Maswerte pa rin po siya dahil may mabubuting loob na kumupkup sa kanya. Ang sabi ni Tino, mula nang mamatay sa aksidente ang mag-asawang Bustamante, doon lalong naging sutel si Suzette. Palibasa, naputol ng lahat ang layaw niya. Mukhang hindi po sila magkasundo ni Ernest. Lalo na kapag pinagtatanggol kami ni Ernest sa kanya. Madalas siyang awayin ito. Ewan ko ba kung anong klaseng ugali mayroon ng batang yun? Kahusay lumikha ng gulo. Ilang taon na po ba si Suzette, Manang Gloria? Kung 2 taon siya na matagpuan mula sa pagsabog na 15 taon na nakalilipas. 17 sa akin ang balita. Natagpo ang patay ang mag-ama ko malapit sa aming kubo. Biktima rin ng isang pagsabog sa plantasyon. Mahabang proseso pa bago ako nakauwi. Kaya hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang kanilang mga libingan. Yung babaeng nagdidilig ng mga halaman na yun, yung sinasabi mo sa akin sa text na napulot sa barko ni Ernest? Mukha namang harmless Ang sabihin mo, mapagpanggap. Siyempre, kailangan niya magpakitang tao sa amin, no? So, anong gusto mong gawin sa kanya? Inagaw ang mga pangarap mo. Dito pa rin, sa ating natatanging duna, may pangako. Ang bukas. Tino, napakasipag ni Divina.
Halos siya lang nagbalot ng plastic sa mga buwig ng saging to sa hilera na yun, no? Naku, ayaw paawat, Ernest. Basta siya raw ang maglalagay ng plastic sa iba pang puno ng saging. Ako tuloy ang nahihiya dahil ayaw niyang tanggapin ang binibigay ko sa kanyang kabayaran. Kapalit ng malaking serbisyong ginagawa niya sa asyenda at plantasyon. Sa nakikita ko, likas na mabuting bata si Divina. Yan bang kung anong may tutulong niya, gagawin niya ng walang kapalit? Naiisip ko tuloy, kung talagang ayaw niyang bayaran ko siya sa pagtatrabaho niya rito, pag-aaralin ko na lang siya sa kolehiyo. Ma, Total, tapos naman pala siya ng senior high school. Sa sinabi mo yan, siguradong hindi niya tatanggihan. Minsan kasi, narinig kong magkausap sila ni Gloria tungkol sa kagustuhan niya makapagpatuloy ng kanyang natin sila pag-aaral. alab. Oh, hindi siguro. Ernest, ano yung narinig kong pinag-uusapan ni Manang Gloria at Manong Tino na pag-aaralin mo sa College de Divina? Actually, nag-inquire na ako sa university niyo. And since nagsisimula pa lang semester, may mga slot pa naman ng mga kursong pwedeng pagpilian si Divina. What? Doon din siya sa university namin mag-aaral? Pwede ba? Ayokong makitang pakalat-kalat ang pagbumuka ng babaeng yun doon. No way! Ayaw mo nun. Mas lalong magkakalapit ang loob niyo dahil magkakasama kayo sa isang universidad. My God! Ano na lang sasabihin ng mga friends ko? Sisirain lang niyang image ko sa university. Di ba? Palagi kong sinasabi sa'yo, hindi na natin dapat pagtalunan pa ang pagtulong sa kapwa, okay? Okay, fine. Pero tignan ko lang kung hanggang saan tatagal sa kahihiyan ng hampas lupang yun sa mga gagawin ko. Anong sinabi mo?